Isang magandang gabi, mga kabarangay. Medyo may echo tayo ng konti. Sandali. Ito po ang second edition nga pala ng Balitang Lagno Live. Kasama po natin ang ating mga co-host ngayong gabi. Let's welcome first, of course, Teacher Ana. Good evening po, mga kabarangay. Welcome to our And of course, we got Dalisay. Yes, magandang gabi sa ika-22 ng Enero. Napakabilis ang panahon. Kailan nagbabatian tayo ng Happy New Year. So matatapos na naman ang buwan ng Enero. So good evening po mga kabarangay. Ay, nawala si Edge. So hi teacher, good evening. Good evening. Oh yes, so kumusta naman po ang opening ng schools? Actually, matagal na nag-openings. Ano po bang balita sa ating elementary school? Actually, bumalik kami noong January. So kanina at bukas, periodical test na ng batang set marker. Okay naman. Tapos by Wednesday, start yung Ayun. So Ceres, kumusta? Ano namang balita sa ating palipaligid dyan? Ayun mga kabarangay, sorry parang nakakaroon ako ng echo eh. Sino ba meron? May trending tayo ngayon, yung Lotto, no? Oo, mamaya pagkakwentuhan natin mamaya yan. Sa kasalukuyan, no? Kwentuhan muna tayo mga balita sa loob at labas ng barangay, mula muna sa labas ng barangay. Of course, yung tungkol nga sa Lotto, inamin na ng PCSO na inedit po nila yun. Kasi ang daming nagtatanong ng mga kababayan natin kung may katotohanan talaga yung tungkol doon sa anong araw, sa mga nananalong mga naglaloto. So, ang ginawa nila, nagpo-post sila, pero hindi na natin alam kung yun talaga yung nanalo. Ang sabi naman, in-edit nila yon dahil ang purpose nga para sa safety ng winners. Yun nga talaga yun eh. Siguro maski ako naman yung nanalo, ayoko rin na ipopost talaga ako, di ba? Sino ba? Ayoko rin. Pero may maganda akong kwento mamaya dyan. Pero kung sasabihin ng PCSO na papayag ka bang ipakita ka namin, i-expose ka namin, ipapanalunin ka namin, papayag na ako. Di ba? Ayoko pa rin. Pero totoo naman yun. Ayan mamaya, pagkwento natin mamaya. Ayan. Of course, bago natin ipasa yung usapang edukasyon, ano muna, no? Mula sa Philippine Star, no? Sabi nga raw ni Piolo Pascual, isa sa mga naisi-portray niya sa pelikula. Yung gumanap bilang the former president, Ferdinand Marcos Sr. So, parang may hudyat yata na magkakaroon ng biopic ukol dito, no? Si Piolo Pascual, Piolo Pascual, parang nagbigay siya ng hint. Na gusto niya raw mag-portray na Ferdinand Marcos Sr. At saka, congratulations pala kay Ding Dong sa kay Maria, no? Dun sa pelikula nila. Balita ko yung top grosser. Billion na raw nakinita, oo. Talaga ba? Malaki raw kinita. Malaki pa sana kikitain kung hindi walang nag-share ng link sa Facebook. So, mali ako ng napanood ko kasi sa fast forward hindi yung rewind. Sayang, mali. Mali ng pasok eh. So, di ba sila nanalo sa awards masyado, pero sa back office panalo sila.
Ayun. Ayun. At syempre sa usapan edukasyon, Teacher Ana, anong meron pala? Anong meron pala? Nag-start ko ng periodical test, second quarter. Kanina at sa bukas. Then, merong academic week ang mga bata. Oo. Sila po ay babalik sa region na monitor yung mga. Oo. So, yung mula 24 hanggang 30, ano siya, assessment? Parang gano'n? O pahinga lang talaga? Pahinga ng mga. Pero bata lang. Ang mga teachers, meron Teacher, meron pa pagkakataon na babalik sa June? Maghintay tayo sa memo. Pero No. Ayun, isa sa mga abangan natin. At saka, last na teacher, bago ko ipasa natin kay Galisay. Yung tungkol dun sa, pagtigil daw ng grade 11 at 12, may katotohanan po ba yun? Possible ba yun? actually, hindi naman siya hihinto. Kanina may nabasa ko reading, tinatawag natin na K plus 10 plus 2. K plus 10? So, bagong sistema to? Into 10 plus 2. So, tinignan ko siya. Actually, naman kanina din na seminar from the central office. Ang explanation kasi sudan. Alam naman natin na talagang hanggang 10 years, di ba? Sabihin mo that is 4 years. Diba? So, ang mangyari, kung halimbawa talaga ng degree, engineering, nursing, kailangan mo talaga magkaroon ng 11 and 12. Kasi yun yung tinatawag natin sa mga track. Saan? Sa bubong? Ayun. So, technically, Teacher Ana, kung magtutuloy sistema, ganun pa rin, technically parang ganun pa rin ba? O tatapusin lang within 4 years of high school? I have this option kasi napansin nila na yung track ng vocational parang mababa lang yung mga batang nag-e-enroll doon sa mga track na yun. So, ang mangyayari niyan, kung halimbawa yung bata after grade 10 niya, gusto niya mag-vocational course. Di ba kadalasan yung mga 2 years lang. Then work na agad. So, pwede yun. Ngayon, kung ang bata naman ay gusto niya nang maging degree holder, that's the time na kailangan sa kanyang senior 11 and 12, kailangan piliin niyang track. Kung halimbawa, kung fumes ba siya or ano ba yung mga, basta maraming mga track yun eh. So, pag natapos ka ng grade 12, ibig sabihin, you wanted to pursue na magkaroon ka ng college degree. So, short of saying, Teacher Ana, parang yung ating mga kababayan, ating mga kabarangay, kung sakasakaling hanggang high school lang ang kaya nila, they still have the option to pursue, kung gusto nila mag-pursue ng college, optional na kunin nila 11 and 12, parang gano'n. Yes. Okay. Pero so hindi ka pa pwede pa rin tumalon directly to college. Iba kung 4th year ka, ay grade 10 ka, diretso ka ng college, hindi pwede yun, dadaan ka talaga ng 11 and 12 eventually talaga. Yes, gano'n. Nice. Dadaan ka din 11 and 12. Which is yung akala nila talaga mawawala na ng grade 11 and 12 and then you go straight na lang sa pagkakaroon ng ng 4-year course, di ba? Pero hindi. Basta kung yung bata at magulang kaya na ipagpatuloy na maging degree holder yung bata, kailangan niya pa rin matapos ng grade 12 pa rin. Okay.
So bagong sistema na naman pala nang introduce ng ano yon. Kasi sa pagkakaintindi ko, from before, once na nag-graduate ka ng grade 12, totoo naman to, Teacher Ana, no, na pwede ka naman talaga na mag-work, no? Parang yun yung, kasi alam ko sa US, no, optional din naman sa mga tao mag-college. Kung hindi nila kaya mag-college after high school, pwede na sila magtrabaho. Tama? Tama. Which is yun yung sistema na sinunod natin, di ba? Correct. Okay. So that we have to see muna, no? Ayaw na natin ma-preempt. So tingnan muna natin yan. Yan. Mga kabarangay, bagong ano yan, ha? Bago ano natin yan, direkta ka sa teacher natin. Abangan natin to kung magpa-prosper. At syempre to, usapang barangay naman. Dalisay, anong balita sa barangay natin ngayon? Alright, good Dalisay? evening. Ayaw. Yes, good evening. Bago po yan, ano, nabasa ko yung message yung comments ni Pipes Nable na birthday pala ni Kong PM Vargas. So, mula po sa Balitang Lagro Live, bumabati po kami ng happy birthday, Congressman PM Vargas. I see. So, ang alam ko bukas, bukas ay merong magkakaroon ng inauguration, no? Ng yung newly constructed na waiting shed natin dyan sa Centennial Park. So, ito po ay sponsor din ng ating congressman na si PM Vargas. Na isa po sa request ng ating kapitan na si Capleo Gara, no? Yung Bari 7 na waiting sheds na itinayo dyan sa Centennial Park. So, yung inaugurate bukas yan, no? Tomorrow morning. Tapos, nagkaroon din po ng meeting ang Badak kanina, no? With Major Kenneth Liaño. Kasama yung ating Badak vocal person na si Vince Tesoro at saka yung kanyang alternate vocal na si Jojo Gueco. At yung kanilang DDAPS na si Manuel Tuason. At kasama rin yung ibang barangay, yung Pasong Putik at saka yung Barangay Kuligayahan. At saka yung representative ng KADAK from Quezon City Hall. So ito po regarding sa kung paano pa mapaiigting, no? Yung pag ano sa droga, di ba? Pag-control o pagpigil sa droga. Na patuloy po silang pinaiigting nila yung kanilang kuan. Yun po yung kanilang nagmitingan kanina. Tapos nagkaroon din ng ocular inspection yung ating kagawad, no? Para po sa mga pathwalks dito sa ating barangay, mga chinek po nila yung mga proposed na para sa cleanup drive na pwede natin gawin, ano. So, yun po, sama dyan si Kagawad Lumibaw at saka si Kagawad Roel de la Cruz. At chinek na rin nila yung mga iba pang for repairs na drainage o mga manhole or any ano pa dyan na pwede pong may request uli. No? So yun po, pati yung mga street lights, no, yung mga part ng Lagro na madidilim na area, yan po chine-check nila at i-request po na palagyan ng ilaw. Ayun. At nagkaroon din po ng coordination meeting with Kagawad Vladi Torres, no, and Bert personnel regarding citywide medical mission, medical, dental, surgical mission sa January 27. Ito po yung gaganapin sa Rosa Susano Elementary School. January 27 po yan. So maganda po yan. Meron po tayong medical, dental, and surgical mission, no? Para sa January 27 sa Ani Rosa Susano Elementary School. So yan po. Dalisay. Dalisay, may PM pala si Boy B. Pacheck lang po. May nag-chat yata. Okay. Sige. Alright. Tapos, syempre, salamat sa Kapepe. Ayun, ano balita trapiko natin, brother? Sorry. Ano balita trapiko natin? Grabe traffic. Di ba, by February 1 naman, di ba, yung mga hindi nagpa-consolidate ng mga jeep, mabawasan. Yung Coldplay ba doon nag-concert sa Philippine Arena? Oo, grabe yun. Ayun, yung pala yung nirereklamo ni Chris, paano ng vocalista? Chris Martin ba yun? Tama ba ako? Yung grabe ng traffic, nagpapasalamat.
47,000 yung first batch, tas 40,000 yung second batch. Grabe. Grabe. Oo, grabe. Ibang klase yung kahit anong siguro niyan, dapat siguro magawa ng paraan na maibsan yung trapiko diyan, lalo though bihira naman yung mga may concert na ganyan, no, pero pag nagkaagayan tapos sumasabay pa sa uwian din ng tao, di ba? Talaga, tas syempre yung comfort din ng mga, yung convenience pala ng mga manonood, syempre yung mga sinasaalang-alang din ng mga promoters for some reason talaga sa dami rin talaga ng tao, hindi talaga natin maiwasan na hindi mag-traffic dyan no? Kahit saan ka pa lang dumaan no? Yes, tas Friday pa, weekend. Ayun, no. Ayan, so yan po yung mga balita sa loob at labas ng barangay, mga kabarangay. Salamat sa inyo pakikinig sa amin na dito sa Balitang Lagno Live. Ito, yan, kamustahan muna tayo mga tol at dahil buhat na bumabate sa ating studio. Diyan si Boy Big, of course. Tulad na nabanggit na ni Dalisay, bukas 9 a.m. yun. Happy birthday, Kong PM. Inauguration po. Pupunta ho dyan ang Down South Basketball Association. Nagpasabi na si President Rafi Torres. Yan. Si LB Ampil, meron bali invited po kayong mga, invited pala tayo. Teacher Ana, ayan, bukas po yan. Ay, ikaw ay pupunta talaga para i-cover yan, Ate LB. Isa sa mga barangay coordinators po ni Kong PM at ni Konsehal Alfred Vargas po ito. Yan. Yun, sa Centennial, no? At today, tapos sa January 27 naman, birthday niya pala, Dalisay, 27 talaga. So, birthday week pala, birthday week. Oo. So, birthday week lang talaga, no? 27 pa yung talagang birthday ni Kong PM. Ayun, salamat Dalisay. Ayun. Tapos, ayan, may mga binabanggit dito si Yana. Nung second day ng concert, ito yung concert ng kinanta daw ni Chris Martin yung about sa traffic. Oo. Akala ko yung raining, first day pala yung Raining in Manila. Nakakatawa naman to, no? Galing ng Coldplay, no? Ibang klase din talaga, Kaya daming love na love ng mga Pilipino to, Of course, syempre, kung nabanggit na rin natin yung mga dumadayo sa atin, no? Dwight Howard, no? Import natin ngayon, naglalaro sa International Liga representing the Philippines kasama si Andre Blatch at saka ilan mga aspiring basketball players natin. No? Yes, wala pa silang talo. Oo. Wala pang talo. Ayan. Mukhang na-miss tayo. Daming mga nanonood sa atin ngayon at nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pagsuporta tulad na banggit namin ng unang episode. At ayan. Good evening, Kuya Boyet. Ayan. Ang dami. Si Jean. Dito ba si Jean ngayon? Dito ako ba pare? Nasa Singapore siguro to. Pare, magandang gabi. Ayan. Ito, kasi ito yung pinakamainit na balita at malamang may idea na rin yung mga kabarangay natin sa tanong ng tambay natin mamaya kung saan pipili tayo ng isang winner ng mananalo ng pizza ni Bossing's Kambal Pizza courtesy of its owner, no? Si paring Darwin Aguilar. Tama ba ka, Pepe? Yes, yung pinaka-poging artistang tropa ng Juan Dulo. Oo. Yung humihilera kay Christian Vasquez, yun yung mga kahilera nito, Brad. Oo. Yes. Ayan, oo. Yung Mulawin, Encantadia. Yan, pwede nyo siyang i-search, mga barangay. Baka kala nyo, binibiro namin kayo, Type nyo lang, Darwin Aguilar. Yan. Ayun. Teka, Teacher Ana, lately nakikita ko sa mga post mo, puro nasa labas ka yata. Anong balita? Bago mag-end yung 23 hanggang 24, napakaganda ng pasok niya, no? So, siguro, nice. Maganda rin na ma-refresh ka at para ma-recharge ulit. Diba? So, Oo nga maganda nga yung pagkakaano ng 2024, no? To a point na wala lang tayong natanong tungkol dun sa negosyo, pero sabi nila maganda rin daw ang 2024 para sa negosyo. We have yet to see, no?
Yeah. Ayun. Si Jean, bumalik na raw sa ano. Tulad na nabanggit namin mga barangay, isa sa mga mainit na topics ngayon, yung napag-iinitan ng ating PCSO. Pinagdududahan na. Kung may katotohanan daw. Totoo po namin na naalala naman. In fairness, ha. Kayo muna, ano comment nyo dun sa pag, umami naman PCSO, hindi sila magaling sa, sa pag-crop, pag-edit. May nag-echo. Wait lang. Hindi, pagka may naka-loudspeaker sa atin, kailangan i-ano muna. Para mawala yung echo. Ayan. Ayun. Meron ba kayong kilala na on your end na nanalo sa loto, yung legit? At nakakamusta nyo ba siya kung ano? Or someone that you know? Mga kabarangay, kwento nyo naman dito at i-share nyo sa amin. Kayo, Teacher Ana, may kilala ba kayo nanalo sa loto? Kapepe? Meron, hindi ko na babanggitin yung name. Uy, Pero magkano naman, muna? Magkano? Magkano muna na panalunan? 200K. 200K? Oo. Tagalagro. Tagalagro? Legit siya. As in, nagpunta naman siya dun sa PCSO and everything. Hiningan lang man ng ID. Gano'n. Nakuha yung pera. So, ako, tinamaan ko lang doon na nabubuhay pa yung biyanan ko. Ako pinakuha nun ng ano niya eh. Nanalo siya easy 2, 2 beses. So, tama ba? Parang 8,000 yata yun. 4,000 yata yung mapanalo. So, 8,000 yata yung nakumbra ko nun. Oo. Ikaw, Dalisay, meron ka ba kilalang nanalo sa loto, pare Koy? Well, actually, ako talaga tumama eh. Oh? One time. Magkano? Hindi, tumama ako sa pader. Ayop ka. Tandali. Teacher, ano pag 200,000 pa? Yan yung ano? Kasi pagkakaroon man ako ng tama, puro balik taya. Yung 20-20. Oo. Gano'n. Ayun. Meron puro lang. Ganun. Hindi ko sure kung ilan doon sa tinamaan niya kaya siya nag 200 eh. So it's to be clear, 'di ba? Ano 'yan? 6 'yan, 'di ba? Kung 5, 200,000. Siguro. Sa pagkakaalam ko. Wala yun eh. Depende Yun yung sa balik kaya. price. Depende sa potluck okay. So may percentage doon magbabase. Yes, kasi may alam ako nanalo eh. 5 numbers. Wow. Maliit lang. I see. Well, kayo mga kabarangay, baka may kilala kayo o naikwento sa inyo na mako-confirm nyo. Magkwento naman tayo rito. Si Sir niloko tayo. May nakilala siya nanalo. Si Pepito Manaloto pala. Hi, Sir Jojo Guego. Magandang gabi. Salamat sa inyong pagdaan dito sa aming munting live. Magandang gabi, Sir. Yan, at sa ating mga street coordinators, ating masisipag na mga street coordinators, of course, BPLK, yan. Shout out sa team Minions. Team Minions. Lagro Group, yung mga street court sa po. Ayun. Isi-segue ko nga lang pala muna bago natin ipagpatuloy ito sa loto. Kasi nung nag-live ako nung nakaraang congratulations si Melissa Salazar nanalo, nakalimutan ko na. Basta congratulations for ating first winner ng Bossing's Cambal Pizza. Sa mga nagtatanong, pwede nyo siyang puntahan. Sa may hilltop po siya. Sa hilltop located po ang Bossing's Cambal Pizza. Suportahan natin kabarangay si Sir Darwin Aguilar, no? Kasi isa sa mga tanong natin, ano daw yung mga nais natin baguhin. Gusto ko lang kung nakikinig man yung ating commissioner si Boss Rachel Marasigan. Meron tayong kaibigan at kabarangay si Kuya Abe Makarayan. Nabasa ko may comment siya ukol sa ongoing na basketball league. Sa mga hindi meron siyang opinion niya, ukol lang naman doon. Pero sa napagtanungan ko naman dito sa mga sa mga sumali, alam naman nila kasi meron siyang concern kung okay ba lang sumali rin daw yung mga nag-organize ng liga as part of the team. Para sa pagkakasabi naman daw, almost all yata, alam naman na gano'n ang takbo. Pero nonetheless, we're opening the floor kay Kuya Rachel. If you ever have time,
nabanggit ko lang, para lang nitong public service na rin, para at least ma-straighten out kung ano man ito. Sa pagkakaalam ko, currently na last Sunday, tapos na yata semis nung paligan ni Boss Rachel. Ito yung Greater Laguna Basketball Association. So, yun lang po. Iyon lang natin. I-raise ko lang naman. Kasi baka ako may mga nakabasa. At least, kung hindi mo nabasa at mai-relay sa'yo, yun po. Yung ano lang naman. Pwede mo naman let us know kung para bigyan ka namin espasyo sa ating live. Yun lang po. Anyway, back to sa ating usapang loto. Isa sa mga pinag-uusapan nga ho to, mga kabarangay, no? Dahil sa unang-una, parang hindi na raw kapanipaniwala to the point na bakit daw yung nanalo ng half a billion, yung 600, di half yun, lampas na 500 million yung nanalo. Hindi yata na-post yung mukha ng tao, no? Pero yung medyo mga naka-double digits lang, pero million, pinopost daw nila. Though we understand yung sentiment, parang as of late kasi, naglabas din ng parang survey kung from 2010 until present, para ito yata yung halos madalas may nanalo from last year to, no? Until now, no? Kaya parang sabi nila, is it luck o talagang pagkakataon lang? Ano sa tingin nyo? Dati meron akong na-recall na parang yung time na nagreklamo si Mayor Alfredo Lim pa noon. Oo, naalala ko yan. Yung ano ba tawag mo na yung laro na yun? Bata pa ako dun Ay, alay. Hindi na PCSO yun. So after niya magreklamo, parang after ilang days, siya naman yung tumama. Sino nanalo? Ayun, confirm yan. Sino nanalo. In fairness sa mga Italisay pare, puti na talaga buhok ni Mayor Lim doon. Baka mamaya yung akala nyo, kinikwento ni Dalisay, itim pa buhok ni Mayor Lim. Puti na po yung buhok ni Mayor Lim doon. Sumalangit na si Mayor. Actually, kwento rin yun ng papa ko. Walang yan, dinaig pa kita, nalaman ko yung balita na yun, boy na ako nun. Ayun, actually may katotohanan, pwede nyo check nyo sa Google. May mga ganong klaseng mga classic incidences. Sabi nga natin, ayaw naman natin bigyan ng kulay. Si OG Diaz nga, yung sikat showbiz writer, para may comment siya, sana nga raw totoo yung talagang mga nananalo. To the point na yung memes na naglalabasa sa Facebook, no? Parang ikinukulayan nila na di umano para daw sana pintong eleksyon, no? Or some would pabirong idinadawit sa confidential plans ni VP Sara. Anyway, naman nakita natin mga memes, no? Kaya parang hindi nila alam kung anong ko totoo. Anyway, kayo mga barangay, anong mga nais nilang ikwento sa amin, ha? Sa akin lang naman, ito, true story. Total, labagit naman. Meron akong bayaw. Yung tropa ng bayaw ko, isang karpintero dati, nanalo ng 32 million. Wow. 32 million. At ikwento nga ng bayaw ko ito. Kasi itong karpintero na to, yung nanalo ay taga QC. Yan. Hindi ko na ibabanggitin ang pangalan. Basta taga QC siya. Doon nanalo siya, pumunta siya ron, nag-taxi papunta ng PCSO office. Tapos inilalagay pala sa bangko yan. Siyempre, hindi mo naman makukuha yung ganong kalaki agad, no? Tapos nakakatawa. Yung butal, siguro mga nasa 80,000 or binulsa niya. Inilagay niya sa bulsa yung butal. Kasi may butal So, yun. At ang balita ko dun sa nanalo, kumuha ng bahay at hindi naman niya talaga pinag-ingay. Siguro sa tuwa ng mga anak, na-post sa Facebook. Para bless, ganyan. Tapos nakatulog yung mga kapitbahay. Tapos nalaman, bigla na lang nawala sa purok. Nalaman, lumipat pala sa kabilang purok, nakabili ng sariling bahay. At yun, ang kwento ng uli, pinasok sa binugyan ng bahay yung mga anak, no? At 3 ata anak nito, binigyan ng mga bahay. Pumasok sa mga negosyo ng uso pa Grab tsaka Uber, kaso minalas daw. Yung palaisdaan daw na pinasok, medyo malaki daw ang at tingin ko na din. Ang huli-huli, ang chismis sa pagkakaintindi ng bayo ko nasa 16 million na lang natitira. Pero million pa rin yun, Brad.
16 o 13, nandun doon pa rin. So, maganda na ano ni brother. Maganda yung kinahinatan niya. Doon sabi ko nga, congratulations. Naalala ko kasi dapat interviewin namin yun nung dating nasa dyaryo ko. Unfortunately, tumanggi siya. Siguro for security reasons na rin. Tulad nung inaano natin. Ma-interview. Subukan natin kung mapapaunlakan tayo pero alam ko hindi hindi magpapakita. Pero subukan natin, itatry natin, dada ako sa bayo ko. Para magkaroon naman tayo ng makapagbigay siya ng inspiration kung paano hinandle. Oo. O kung paano ba, ang buhay ng nanalo ng loto. Ganun. Oo. So, ano yung dapat mong hindi gawin at dapat mong gawin, mga ganun. Oo. Sumasabagay, magandang point din yan, no? Ayan. Si Jel Isidro daw, nanalo ng 4 digits dati, mga tol. May panalo ba yon, Jel? Magkano? Ayan. Patalong naman. Ayan. Tapos, si Kagawad Roel, nanonood. Magandang gabi, Kagawad. At tayo mga suki. Rosalina, long time no see. Yan, ayan po. Of course, si Annalisa Adwin-Gula, mga tol. At saka si Jean Bernardo, merong napipintong tanong. Question lang daw. Kung nakamask at balot na balot para di makilala yung nanalo, bakit kailangan pang i-photoshop yung litrato? Parang sa bagay, mukha naman. Sana tinakpan nyo lang yung mukha. Di ba yung parang yung mga tumatanggap ng reward? Yung mga halimbawa na may naisuplong na kriminal na merong reward. Yan. Pwede naman nakamas lang, no? Oo, bakit kailangan pa i-crop di ba? Parang tuloy inisip tuloy ng mga tao, baka mamaya taga-opisina ng PCSO, hindi naman talaga sumulpot. Parang wala namang nanalo. Pero totoo po, ako po, saksi ako dyan, isa po rin po na kumubra dati. Maliit lang, pero totoo may mga nagbibigay sa PCSO. Idadaan pa kami sa landbank at si-checking pa may kilala rin ako na isang tropa rin sa Lagro nanalo ng 20,000, gano'n. Oo, laki na rin yun. Ayun na tayong 20. Siguro 4 digits. Pero tama rin yung ni Kapepe. Depende sa pot money, no? Oo, depende sa pot money. Depende sa kwan. Oo, kaya... Talagang boss nanalo yun, Ang galing. Ikaw ba, pare, pag nanalo ka loto, magtatrabaho ka pa? Tanong lang. Halimbawa, kasi hindi nyo naman pagsasabi muna kung nanalo kayo, di ba? Kahit kami, malamang, di ba? Yan, Siyempre, enjoy mo na yung buhay mo na, di ba? Tapos magkakaroon ka ng time deposit sa mga anak mo. Ayun. Para sa pangarapin no? Tulad dito, merong lotohan sa atin mga barangay dito ngayon sa may malapit sa Singkil saka bagong bukas. Malapit sa inyo yan, Dalisay. Yung bagong lotohan dyan. Isang sakay. Hindi ka na sasakay. Sakay ng e-bike. Parang isang lang ilang steps na papunta sa inyo Ikaw ka, Pepe, kung sakasakali manalo ka ng loto, brother, anong tingin mo una, pagsasabi mo ba? Hindi naman siguro no? Yeah, ikaw? Oo. Tapos hindi na magtatrabaho. Enjoy life na lang. Okay. So parang bigla ka na lang magre-resign, gano'n, magugulo sila, bakit? Parang... Dahan-dahan lang. Puro travel, nangyayari. Baka madaming humingi ng balato Hirap na, maubos. Ayun yung pinakaiiwasan. Baka dumami ka nung kamag-anak natin yun, no? Pag nanalo tayo loto, no? Oo. Ikaw, Teacher Anna, kung sakasakali nanalo ka loto. Kung magpapapost ako, ganon? Oo, magpapapost ka ba? Hindi din. For security reasons din. Kasi syempre, hindi mo naman alam yung nakapaligid sa'yo kung magiging safe ka ba sa paglatag mo. Mas maganda na lang ng low profile na lang. Oo. Kaya natatanong natin yung kabarangay, may naalala ko ito, legit na balita. Hindi ko lang makakumpirma kung anong taon, no? Meron kasing isang matanda noon, hindi ko lang maalala na ibalita sa TV at radyo to. May connection daw sa loto dahil ang kumakalat na balita noon nanalo raw itong matanda, pero sasama palad yung matanda ay pinatay sarili ng bahay. So siguro ang hinahanap yata ng mga pumatay yung ticket ng loto o yung winning ticket, no? At syempre ilan din diyan, no, yung merong of course syempre we only wish the best dun sa mga nanalo. Though akala nyo walang hangganan na yung panalo nyo, ingatan nyo pa rin pera nyo. May mga naglabasa kasi mga documentary, hindi ko lang maalala kung kay Corina Sanchez to before
merong isang nanalo, nagpagawa siya ng simbahan, basketball court, taga Pampanga sa pagkakaalam ko. Kinalaunan, lahat yun naubos. Ang natitira na lang sa kanya, yung mga naipundar niya na bahay. So, ano din po, maging wise po tayo, maging smart, no, sa paggastos kung kayo man ho'y palaring manalo sa loto, no. Ayun na. Kaya ito, sasamantalahin natin yung pagkakataon, no. Kung meron kayong tatlong bagay, no, babaguhin natin yung ating tanong ng tambay, mga kabarangay, at baka nakikinig si Boy B, no. Kung sakasakaling kayo ang nanalo sa loto, ano yung tatlong bagay na gagawin ninyo pag nanalo kayo sa loto? Parang ganon. Ano yung tatlong bagay na paggagastosan ninyo? Ikaw muna pare. Kasi ako, kung sakasakali nanalo sa loto, panigurado, yung isa dyan, pang-edukasyon, pantabi sa edukasyon, investment, yung pangalawa, no? At saka pangatlo, pang-retirement. Yun ang ano ko. Ano yung tatlong bagay na paglalaanan nyo kung sa kayo nanalo na loto? Parang ganun yung tanong natin ngayong gabi. At huwag kalimutan ilagay ang hashtag Balitang Lagro or Balitang Lagro Live and get a chance to win Kambal Pizza sa Hilltop po yan. No? It's Bossing's Kambal Pizza. Ayan po, supportahan po natin si Idol Darwin Aguilar. No? Uulitin ko lang ating tanong ng tambay question ngayong gabi. Kung kayo ang nanalo sa loto, ano yung tatlong bagay na paglalaanan ninyo ng inyong panalo? Ayan. Ikaw, Teacher Ana, kung sakasakaling ikaw yung nanalo sa loto po, ano yung top 3 na, para ma-wisely may ano mo yung panalo mo? Hindi nga. Una, syempre, investment. Kumbaga, mas lalo mo pang papalaguin yung kung ano yung nakuha mo na price. Pero gusto kong magkaroon din ng magdo-donate. Yun, nakalimutan ko yun. Charity or pwedeng parang adopt a charity or pwedeng isang hospital na ganito. So, yun. Gusto ko din yun. Kasi pero syempre, kumbaga ikaw yung biyaya mo, siksik-lik-lik umaapaw eh. So, it's better na you share it with others na alam mong may kakulangan, diba? Sa mga panggastos nila, yung mga ganun. So, nailan na ba? Dalawa. Siguro, maliban sa investment, siguro aside sa itatago sa bank, mayroon din meron ka din i-secure din kasi for your future, especially when you get old. Pero siguro it would be better din na i-treat mo rin yung sarili mo rin kahit onte. Yeah? Kasi wag naman konti, laki na napanalunan mo eh. Hindi, kumbaga wisely pa rin. Kumbaga if you're going to treat yourself, maging wise ka pa rin sa kung saan mo i-treat yung sarili mo. Di ba? Kasi dapat pa rin iniisip mo pa rin na hindi yung waldas-waldas, yung parang ubos-ubos biyaya, bukas na katungangan na. So wag ganon. So maganda pa rin na ma-secure mo pa rin yung napanalunan mo. At the same time, don't forget to treat yourself. Kahit sabihin mo simple lang. Opo, tama po yan. Bago ko tanongin si Dalice at si Pepe, ito may mga suggestion yung mga kabarangay natin. Una si Adrian, nagtatanong daw kung magkano natatamaan. Idol, kahit 30 million lang, pero kung 600 million matatamaan mo, ano yung top 3 na paglalaanan mo nung napanalunan mo? Ayan. Mula kay Melly Salazar, mga tol, Balitang Lagro, sabi niya, itutulong daw niya sa mga kapatid at kamag-anak na hirap din sa buhay. Maganda rin po yan. Yun naman po kay Pipes Nable, hashtag Balitang Lagro. Una, sabi niya, tutulong ako sa simbahan, which is very good. Yan. Number 2, sabi ni Pipes, tutulong ako sa mga mahihirap. Very good din. No? At tutulong daw siya sa kapatid niya na may sakit. Nako, God bless you, Pipes. Very good. Oy. Ayan. Mula kay Rosalina David naman, Balitang Lagro Live. Kay Rosalina, tulad din ni Teacher Ana, magdodonate daw siya yung ibang pera sa orphanage, yung iba i-deposit sa bangko at magmamigrate ng ibang bansa. Oo nga, no? Yung iba gusto mag-migrate like Canada, US para sa future ng pamilya at anak ko. Kasi maganda mga tol yun. No? Sabi nila, no, maganda raw yung sistema sa Canada. No? Free education, free yung mga hospitalization, ang mga kwento. So, oo nga naman, no? Yung iba talagang talagang babay Pilipinas ng target pala ng iba, which is only reasonable naman kung talagang gano'n naman talaga mangyayari. Ikaw, pare Dalisay, ikaw, pare, kung ikaw mananalo lang
May it be 16, 30, o 600 million. Ay, sige, ano muna, wala ka, Dalisay. Hindi marinig. Yes, Yan. 600 million. Magkaroon ka ng 600 million, ano ba bang isipin mo sa buhay kundi puro karangyaan? real talk ba gusto Top mo? 3 pare. Top Real 3. talk tayo, karangyaan, Oh, real talk, casino, syempre. travel. Siyempre, magkakaroon ka rin ng mga gagawa ang mga foundation, mag-i-invest ka. Yan. Saka para sa mga anak. Di ba? Siguruhin mo sa mga anak mo, hanggang kapag ano na nila, yung future nila, invest ka na. Ayun. Tutulong sa mga simbahan. Dalisay, ano na yung foundation mo, Dalisay? Yung Ano na yung foundation mo? Ano na requirements sa foundation mo? Scholarship daw ba yan? Scholarship? Samahan to ng mga yung mga Ibang foundation ata eh. Hindi para sa mga sa mag-asawa ganyan. Yung pare, kala ko naman eh. Very good, very good. Na-segue ba, no? Tapos mag-donate tayo sa mga nangangailangan, especially sa mga simbahan. Yeah, so siguro lahat ng magkaroon ka ng ganong amount, siguro lahat ng kabutihan gagawin mo eh. At the same time, gagawin mo rin yung mga gusto mong magawa na traveling or... Oo, syempre. Yan yung mga unang maiisip mo eh. Pero maganda yung Teacher Ana, nakalimutan kayo mag-donate. Nakalimutan yung mag-donate eh, no? Ayun. Bago Kapepe, pinapaalanan tayo ni Delta One. Meron daw event bukas. Matik, andun kami. Kung ano man. Basta kung makalibre si Kapepe, andun kami, Delta One, bukas. Kay Kong PM. Ikaw naman, Kapepe, kung sakasakali ikaw pala rin manalo, brother. Ano yung top 3? Top 3, pare. Number 1, bibigay ko sa simbahan. Number 2, bibigay ko naman sa education. Do-donate ko. Number 3 naman, i-invest ko. Yun lang. Yun. Pero speaking of investment, basta ano lang, ha? Tag dito. Hindi. Ayan. Ito kay Sir John. Foundation niya. Dalisay, niyayari ka na yung Kagawad Romel, oh. Nadali ka na, speechless ka eh. Nag-speechless eh. Ayan, teka, basahin muna natin mga tolls ang suggestion ni Adrian, no, kung sakasakali siyang nanalo, no? Mula kay Adrian Palesgon. Sa kanya daw yung 20% charity. Oy, nice. 30% enjoy life. Granting na 600 million to, ha, mga tol. 50% investment. Maganda. So, nice, maganda. Mula naman kay Roger de la... Maganda yung percentage na to, ha. Malaki na yun, ha. Sobrang laki na yung 20%, ha. Kay Roger Legaspi, una investment niya. Salamat sa pag-hashtag, Brad. Adrian, pwede mong iulitin to, pare, ha. Para hashtag, kalimutan mo, tol. Balitang Lagro, palagyan lang po. Thank you, Adrian. Kay Roger Legaspi, Balitang Lagro, una investment, which is, pero ingat tayo, na. Number 2, education, of course, house and lot. Yun. Siyempre naman. Yun ang mga inaano nila. Ito na, pareho rin pala sila ni Jean. Si Jean Bernardo naman, 20% daw church offering, which is, wow, laki nito. 30% charity funding. Siguro ito yung mga tol, no? Yung parang investment na rin of sorts, no? Parang yun ang inaano nila. Tapos 30% business investment. Tapos 20% bangko. Nice. Talagang dapat maglaan din kayo para sa sarili nyo. Yes. At ito lang mga tol, mula kay Sir kay Ricardo Orogo. Isang napakalaking Balitang Lagro. Isang napakalaking scam ang loto ng gobyerno sa pamamagitan ng PCSO. It's anti-poor. Kasi mostly sa mga tumataya dyan ay mga ordinaryong mamamayan, mga jeepney, taxi, bus, tricycle drivers, vendors, construction workers. Hindi positibo ang epekto nito sa mga mahihirap kasi it's a false hope. Imbes na ipambili ng bigas sa ulam, itataya pa sa loto. Imbes na tulungan, isinasadlak po sa kahirapan ng ating mga kababayan. Overtax ng mga tao,
batas kapag nanalo ka. Yun. Oo nga naman. Point taken, Sir O. Ayan. Pero, merong issue sa Jessica Soho. Yes po. Jessica Soho, di ba yung winner ng Lotto, tapos na-plancha yung winning ticket? Nabasa? After 15 to 20 years ata, saka nakuha yung prize. Wow. Sa Jessica Buti na Soho, itabi niya yung basang ticket. na-plancha or nasunog. Tas merong siyang ginawa sa yung husgado ba yun? Basta parang tas nung sa judge kinampihan yung winning lotto ng ticket na nasunog. So binigay sa yung money. Pero kita pa naman yung numbers, pare. Hindi. Pero nanalo? May serial number ata eh. Hindi ko lang okay. Okay. Meron pala silang mga para ma-detect yun, no? Hindi niya na-claim, ganun. Na-claim after 15 or 20 years pa, basta mga ganun. Hindi ko lang sure yung year, pero matagal bago ma-claim. I see. Ayun. Nag-message sa akin si Ate Josie, hindi ko mabasa, baka pwede may post dito. Samantala, basahin mo natin yung mga kabarangay natin na sumasali ngayon. Mula kay Cecilia Pesimo Behares. Yun naman sa kanya, kung sakasali siya naman ang palari sa Lotto, hashtag Balitang Lagro. Oo nga naman. Kukuha ko ng health card for your health, for my education at house and lot sa children. At number 3, donation sa simbahan at magpapatayo ko ng shelter para sa mga batang lansangan at mga senior na pag-alagala sa lansangan. God bless you, ma'am. Magandang ito, meron naman manifestation mula kay Rosalino David. Ang pagtaya sa Lotto ay isang sugal. Baka mas maraming patalo kaysa panalo. Kaysa itaya, ibili na lang ng pagkain tulad din na much better pa ang raffle. Sa bagay po, point taken po yan. Sabi naman ni Erna, mga tol, ang pag nanalo sa Lotto, ang paglalaanan po ay ang pag-aaral ng anak hanggang sa makapagtapos, tulad po siya na isang solo parent. Ayun, yun ang mga Tuloy-tuloy lang tayo, mga kabarangay, sa ating mga komento rito at ang mapipili po na lone winner, mananalo po ng Gambals Pizza mula pa kay Bossing Darwin Aguilar. Ang ating Bossing's Gambal Pizza, located po yan sa Hilltop. You can check out their Facebook page. Just type in Bossing's Gambal Pandesal -Hilltop. Yan. Ayun, no? Napakasarap pangarapin, no? Kung talagang ikaw ang papalarin, no? Dito pa lang nagkakaalaman talaga Pero ito nga, karamihan napansin ko mga tol, investment, no? Kasi syempre, we all believe na ang pera saglit lang yan eh. In a blink of an eye, no? Kung hindi man yung pera mawala, baka minsan tayo. Kaya invest wisely, mga tol. So kung sakasakali mag-invest kayo, nabanggit mo, teacher, na mag-invest. Meron ka bang suggestion o may naiisip ka kung sakasakaling baka lang may nakikinig na Lotto winner dito, ayaw magsalita. Anong investment yung papasukin mo? Mamili ka ng house and lot. O kahit lote. Kasi alam natin, nag-depreciate yung mga yun di ba? In the long run. Katulad na lang, for example, somewhere in Bulacan, hindi mo akalain na magkakaroon ng MRT. Diba? So, kumbaga kahit sabihin mong nandun lang yung lupa at wala ka namang bahay na tinayo, pero tumataas ang value nun habang tumatagal. So, yun ang sa tingin ko mga investment. Ayun, oo. Yung iba sabi, prangkisa raw. Franchise. Jollibee, McDo, 7-Eleven. Yan yung mga nakikita nila na magandang, kasi nga, proven na. Balita ko before, no? Sa mga nagtatanong tungkol sa franchising. Angel's Burger daw, dati, ang mura daw po niyan. Yung alam niyo yung ginagamit natin din yung pag nagbabayad tayo sa may barangay, sa may BPSO. Ang alam ko, franchise dyan natanong ko before was around 350, yung parang bayad center. Hindi, may bayad center before was around 500,000 or 350,000. Yung maghulog ka ng kung magbabayad ka, bills, payments sa may BPSO, alam ko nasa kalahating yan
yung franchise dyan kalahati milyon. So, ganun din yata kung mag-water refilling station ka. Yun din yung mga halos nasa kalahati ang franchise. Kasi di ba nauso rin for a time yung bayad center, no? Tapos may mga iba na hanggang ngayon ano pa rin naman, ongoing. Tapos yung iba sinasama na sa mga nila. Kung ikaw sari-sari store yun, madali na magano nun. Kasi ano ba naman yung mga karaniwang babayaran mo na talaga? Tubig, kuryente, di ba? So, kaysa magpunta ka pa Meralco, for a fee. Ayun, Dalisa, meron yata nag-message, pare. Alam mo yung reference na, yes, good investment daw yung bili kayo ng, ano to? Pagawa ng apartment? Good investment po, bili kayo ng lote. Oo, tama, apartment. May kilala nga pala ako sa may Valenzuela. Alam ko, 10-door apartment yun. Hanggang ngayon, ongoing pa rin. Oo. Ayun. Ayun, si Ma'am Josie Arsenal. Salamat, Ate Josie. Sorry, hindi ko mabasa dahil baka mawala ako dito sa live. Magkakaroon po tayo ng citywide medical and dental mission on January 27. Ito pa rin din sa atin last live, no? Unang live natin. Sa Rosa Susana. Ate, binabanggit ni Dalisay. Thank you, Ate Josie. Ulitin lang po natin. Citywide medical and dental mission, January 27, sa Rosa Susano Elementary School. Pwede po silang magpalista. O yun, mga barangay, nakapost po rito yung numero, no? Sa kanilang mga purok leader. Kung kilala nyo, kung purok leader nyo, lapitan rin na. Shout out sa ating purok leader sa Single, Imelda Diaz, at purok leader natin, si Boss Jerry Pagtulingan. Yan na. Or si Ate Cora din, mga yan. Si Noel, yan. Si Gob pala, si Gob. Purok leader, pwede rin po kayong kontakin. Yung number mo ni Ate Josie, yan. Gcash ba to, Ate Josie? Hindi, joke lang. 0956-80009. Ayan, 7020. Mabasa po, sorry, nabubat ako. Ayan, naduling ako. Tama ba? 0956-800-0970. Ayan. Ayun, habang nakapost pa po dyan, check nyo, pwede yung gamitin, tawagan si Ate Josie, siya po yung admin natin sa barangay, ha? Yan po, extended services po, no? Yung mga wala, tulad po ng inyong lingkod, na wala halos pambayad rin ng mga, kung gusto magpaburot ng ipin, for example, papustiso marahil, pwede ganyan. Libre po yan, sagot po kayo ni Mayor Joy Belmonte. Yan. Kasi citywide So, kay Mayor's office na, panigurado. Thank you, Ate Josie. Thank you very much po. Ayan, no? Ayan, si Patpat, nakakamusta raw, mga tol. Ayan. Thank you, Adrian. Ayan. Shout out daw po sa aming purok. Sabi ni Cecilia Mijares, si Ate Cora. Ayan. Ayan. Ayun. Salamat sa mga tol. So, ayun po. Ulitin ko lang number po ni Ate Josie sa mga nais magpalista sa Citywide Medical and Dental Mission. It's 0956-800-0970. Yan. Thank you, Ate Josie. Thank you. For adults and kids ba yan? Sana i-post yung event dito. Ayun. Sa kasalukuyan, association ni Maman. Sa kasalukuyan, doon daw po sa Susano Elementary School. No? Makipag-ugnayan lang po. No? At kung meron kayo ibang katanungan ukol sa Citywide na Medical Dental Mission, punta lang po sa ating barangay and they'll be more than happy to assist you, mga kabarangay. No? Malay nyo, baka sa sobrang dami nyo, magpahiram sikap ng sasakyan para makapagpunta ko kayo doon. No? Shoutout nga pala sa ating 24/7 na Kapitan, Cap Leo Gara, magandang gabi sa iyo, sir, at sa ating mga ka-SK, kagawad rin, no? Sa SK Chair Nicole Janko, at sa ating mga SK kagawads din, of course, at sa ating mga, of course, mga kagawad, no? Kuya Abel, ayan, si Kuya Blady, ayan, si Kagawad Lumibaw, Kagawad Benji Ignacio, ayan, si Kagawad Enteng, at saka si Kagawad Abalos. Action man. Action man. Oo. Ayan, makikita yung sa mga post ng Balitang Lagro, ginagawa na po yung mga problema ho sa drainage, no?
mula kay Kagawad Roel at kay Kagawad Benji. Nag-post po si Kagawad Benji sa Balitang Lagro. Salamat po sir sa paggamit sa Balitang Lagro, no, para sa ilang mga event na tulad nito. At bago kami magtapos, yes po pare. Wait lang. Pati si Kagawad Lumibaw kasi ang alam ko, si Kagawad Lumibaw ang infra. So, okay. So, nakatandem si Kagawad Roel sa sanitation, tsaka sa infra naman si Kagawad Lumibaw. Okay. Ayun. So, maganda siguro maimbitahan natin itong mga agawad, no? At yung mga bagong pwesto nila, no? Next week, no? Maganda siguro kapag-usapan din natin. May kanya-kanyang committee yan eh. Ayun pala eh. Yun. Nabanggit natin ng unang natin, para Sige, sisikapin natin mga barangay. Maimbitahan muna natin si Kagawad Lumibaw, no? Next week, balitaan namin kayo. On or before Friday. Hopefully, mapaulakan tayo this coming Monday at 8:30 na po ang bago natin time slot, ano? At syempre, shoutout nga pala sa Down South Basketball Association President Rafi Torres at sa pagbubukas ng Tropa Cup. Ang bagong yugto, no? Nag-start po na Saturday. Kasama po ang mga officers, nandiyan sina BP Khalil, Auditor Edward, nandiyan sina Sergeant at Arms Chad Villa, sina Ray Rivera, sino pa ba yung mga doon? Of course, Consultant Mark Solano, congratulations nga pala sa Gilas, ongoing campaign nila. Check lang natin, meron pang iba nagko-comment dito. Check lang natin po bago tayo tuloy paalam. Ayan po, check lang natin, no? Syempre, kung marami po kayo magpapalista nga po, tulad na banggit natin, hindi po namin may papangako, pero kung sakasakali yung marami kayo, magandang mapakiusapan natin yung barangay para may sasakyan po kayo kung nais po ninyo magano. So question lang yung akin ha, hindi to pero of course yung barangay naman natin willing at kung sakasakali marami kayo. No, kung marami kayo magpapalista sa January 27 sa San Elementary School, maganda magpunta lang po kayo barangay at kung marami po talaga kayo, pwede po kayo makiusap, mag-request ng sasakyan at alam ko naman po maluwag po ang ating sa mga ganyan para mapagaan po serbisyo lala sa Barangay Greater Lagro. Si Kap Leo Gara pa. Napakadaling kausap po niyan, napakabait po niyan. Ayan. Kaya basta magpalista po kayo ha. Yan yung may hawak ng sasakyan, no? Nakasombrero, na may hawak ng sasakyan ng barangay. Ayaw nga pala. Dalisay. Kung si Kap napakabait, paano pa kaya siyempre si Dalisay, di ba? Kung may sasakyan lang problema. Basta siyempre, i-check din po yan para isang biyahehan na po. Para matulungan kayo. Yan. Yung mga barangay at bago tayo magtapos, tuloy-tuloy ako at pagtanggap namin ng inyong mga kuwelang sagot at ang mapipili po namin, we get a chance to win we'll be getting one winner ng Bossing's Kambal Pizza. Yan. Ayun. Teka lang bago tayo i-check lang natin, may nagtatanong. Attorney Evander Arsenal, CPA, magandang gabi. Ayan. Kumusta na? Ayan. Magandang gabi rin, boss. Ayan. So, yun lang nakakalimutan ko palang batiin at congratulate si Evander Arsenal. Pamangkin to ni Ate Josie. Isa to sa ating mga bagong list of lawyers na nakapasa nitong recent bars. Technically, double degree, pare. Attorney na, CPA pa. Congratulations pa, Evan. Ito yung mga dati nakakalaro nyo lang, ha. Ito ngayon, abogado na at CPA pa. Congrats. Ayan, God bless always. Napakaganda, napakabait na pamilya nito. Dami mo natutunan kay Kuya Nato, ha, Evander, ha. Very good, ha. Yan. At bago tayo tuloy magpaalam, mga tol, of course, we'll start with Kapepe, may gusto ko mabatiin. Yes, shout out sa One Dulo community. Shout out din sa DLBA at shout out din sa Lagro Gallant Riders kay Jojo Hueco. Yan. Dalisay? Yes, magpapasalamat lang ako sa ating mga viewers, no? Maraming salamat po sa inyong oras. At shout out na rin sa Team Minions. At sa mga drivers namin sa barangay, shoutout sa inyo. Kay Bok, kay Bong, kay Tonyo. Meron tayong bagong
ipalalabas na polisiya. Uy, ano yan? Ito'y hindi, sa mga drivers na mas ikakaganda ng ating sasakyan. Sa barangay wala. Okay. Pinakaba mo kami, pare. Kala ko may bagong announcement eh. Teacher Ana, may gusto ko po batiin. Salamat po sa pagpunta nyo ngayon o pakikinig sa amin ngayong gabi dito sa Balitan Negro Live. And huwag po kayong magsawang manood sa amin every Monday, 8:30 na po ang aming time slot. Ayan. Hi. Saan ka raw po nagsusumba ngayon? Actually, medyo tinigil ko muna siya. Oo, may pasok eh. May pasok din eh, saka busy din. So, laro-laro lang muna sa dulo ng pickleball. Pickleball pala. Si Namads, yan. At saka si Colonel Bon Mendoza, yan. Sir, yan. At of course, bago tayo tuloy magtapos, shoutout nga pala kay Ate Candy Tabones, yan, yung kinalili sa Team Minions po, kina Mars, Janet, yan, at saka si Ginoo, Levy, ayan, at saka si Eric Costales, yan. At of course, sa mga, natin, of course, bukod kay Cap, dyan sina Patrick, sina Jace, Joy, yan. Of course, si Ma'am Kaka, magandang gabi, Madam. At Ma'am Sol, magandang gabi sa inyo. At yun po, at abangan nyo kami next Monday. By Friday, malalaman nyo kung sino kami magiging guest. At tulad na banggit namin para sa inyo mga katanungan at mga bagong komite. Malalaman nyo yan kung sino po maimbitahan namin this coming Monday para mag-guest po sa Balitang Negro Live. Until then, maraming salamat po at magandang gabi, everyone. Bye. Thank you.